Walang ibang trabaho bilang housewife si Alice. OFW naman ang kanyang asawa. Dahil dalawa pa sa tatlo nilang mga anak ang pinag-aaral, madalas ay kinukulang ang perang padala ng asawa ni Alice. Para maitawid ang iba pang gastusin, nanghihiram ng pera si Alice sa iba't ibang tao, bagay na inilihim niya sa asawang nasa Saudi. Sa akin naman po, ayoko na po siya ay mag-alala sa ibang bansa. Gusto ko po, ako na lang po yung mag-shoulder dito. Hanggat maaari, kinakaya ko lahat. Hindi na malaya ni Alice na nabaon na siya sa mga utang. Nang malaman ito ng kanyang mister, ito'y kanilang pinagtalunan. Hanggang sa naging mitya ito ng kanilang hiwalayan. Siyempre po, para pong bumagsak yung anak ko dahil siya lang po inaasahan namin. Ngayon, paano sarili ko kung di ako magtatrabaho? Nag-apply po ako ng trabaho. Pumasok si Alice bilang staff sa isang fast food chain. Ngunit 2 araw pa lang siyang nagtatrabaho, natigil na ang operasyon ng kumpanya dahil sa kasagsagan ng COVID pandemic. Kasi sabi ko, Panginoon, ito, kung kalooban mo ako'y magtrabaho, pinadama mo naman sa akin na ako'y binigyan mo ng trabaho. Pero bakit binawi mo? Isang araw, napanood ni Alice sa The 700 Club Asia ang kwento ng isang nasirang pamilya ngunit isinaayos ng Panginoon. Isang panalangin ang kanyang isinapuso. Father God, we lift up to you, Father, these people who are harboring anger. Lord, may mga galit, may mga sama ng loob sa kanilang asawa, sa kanilang magulang, sa kanilang mga anak o sa mga kaibigan. Panginoon, kung paano niyo po sila binibigyan ng bagong puso, Lord, bibigyan niyo rin po sila ng kakayahan na magpatawad. Ang naging ano po sa akin yung may pag-asa po pala na magkaayos pa ang mag-asawa through prayer. Dito na rin nakaagapay ni Alice ang mga counselors ng CBN Asia Prayer Center. Lagi po nila akong binibigyan ng mga verses para po lumakas yung aking faith at ang Panginoon po talaga daw ay natugon sa lahat ng dalangin. Ako ay napapasalamat sa CBN Asia, sa 700 Club na isa po siya sa nakatulong po sa akin. Isang araw, nakapag-usap ng masinsinan si Alice at kanyang asawa. Naging daan ito upang maisaayos ang kanilang hidwaan at kalaunay magkabalikan. Okay na po kami, smooth na yung aming pagsasama. Araw-araw po siyang tumatawag, umaga, tanghali, gabi. Nabigyan ng scholarship ang pangalawa at bunsong anak ni Alice sa kolehiyo, kaya nakaluwag-luwag sila sa buhay. Ang panganay naman ni Alice ay nakapasa sa board exam bilang engineer. Nakakuha rin ito ng trabaho at nakatulong upang maibsan ang mga binabayarang utang ni Alice. Sa kagipitan o kasaganaan man, napatunayan ni Alice na kailanman ay hindi nagkulang ang pag-ibig at kalinga ng Panginoon. Kahit po hindi ako tapat, pero ang Panginoon pala po ay tapat. Sa Romans 8:35, ang ano po doon, sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian ba, ang kalungkutan, ang tabak, hanggat tayo ay nakakaranas ng kung ano, negative sa ating buhay, huwag tayo mawala ng pag-asa.